Ikaw ba ay isang empleyado na nabibilang sa job order or contract service? Bilang job order employees, paano ba mag-file ng annual income tax return ngayong year 2023? Anong BIR form ba ang kailangan kong i-filled up at isubmit? Need pa ba mag-submit sa BIRU? Ngayon ay tatalakayin natin kung paano nga ba makapag-file ng annual income tax return sa mga job order classification basis. How to file the annual income tax return or AITR via job order basis. First, ano nga ba ang tinatawag na job order employees? Ang job order basis ay ang pag-hire sa isang employee for short duration of work not exceeding 6 months and renews the contract until the job order is no longer needed. With these contracts, it means na ang job order ay walang employee-employer relationship. Ibig sabihin ay hindi sila entitled sa anumang benefits unless specified with the President's decree order. Disclaimer lang po, hindi po ako isang empleyado ng BIR or civil service or any public or private entities. Ito po ay base po lamang sa aking knowledge at experiences na gusto kong ibahagi sa lahat para makatulong sa mga hindi pa nakakaalam kung paano nila may file ang kanilang annual income tax return. Paano nga ba ang filing ng annual income tax return? May dalawa po tayong method kung paano natin siya ma-filled up. Una, para dun sa mga annual gross earnings na hindi umabot sa 250,000 limit. At pangalawa, ay para naman dun sa mga nag-exceed sa 250,000 annual limit ng income tax. Unahin natin those gross annual earnings na hindi nag-exceed sa 250,000 under the new train law. Sa job order, individually ang pag-file ng ating annual income tax return since we don't have any employer relationship. Marami ang nagtatanong, need pa ba namin mag-submit ng annual income tax return? Hindi naman kami umabot at wala naman na ibawas na tax sa min. Ang sagot po ay oo. Kahit hindi po tayo umabot sa 250,000 pesos minimum gross annual earnings ay kailangan pa rin nating mag-file para makaiwas po tayo sa 25% surcharge penalty. Anong BIR form ang dapat gamitin sa pag-file? Ang gagamitin po natin sa pag-file ay ang BIR Form 1701A for job order. Ang tanong paano ba ang mag-file? Ngayon po ay through online na ang pag-file ng ating annual income tax return. Mas easier
At hindi na kailangan pang pumunta at pumila sa ating mga RDO. Let's start po sa steps kung paano gamitin ang online filing. First step po ay need natin pumunta sa google.com at itype natin ang beer.gov.ph para mapunta tayo sa kanilang website. May makikita kayo sa may bandang logo ng I want, piliin nyo lang ang Use BIR Services. Next, may makikita po kayo ng mga lists of BIR services online. Piliin nyo lang ang eBIR Forms. Tapos hanapin nyo po yung Download Offline eBIR Forms package at i-click. Kapag na-click nyo na ang download, sundan nyo lang lahat ng instructions para sa pag-download. Just click lang next until sa matapos. Take note lang po, alam ko po is through Google Chrome lang siya pwede ma-install. Baka po kasi may gumamit ng ibang web browser at hindi makapag-download. Kapag okay na, let's proceed sa inyong start button icon at hanapin ang BIR. I-click nyo po lang para mapunta na tayo sa online filled up ng BIR. Ilagay nyo po ang inyong TIN number, your BIR RU, anong nature or line of business, full name, address, zip code, contact number, at ang inyong email address para sa confirmation receipt ng inyong filing. Then sa baba may makikita kayong BIR forms. Piliin nyo po ang BIR Form 1701 since nasa job order classification po tayo. Tapos click fill up para lumabas ang mismong 1701 it. Kapag lumabas na pwede na natin fill upan ang lahat ng details na kailangan. Click nyo lang for the year 2022 since ang i-file natin is para sa year 2022. Click no for first time lang mag-file, pero kung nakapag-file ka na at gusto mo siya baguhin, click yes for amended. Click the 8% graduated since we are in a job order basis, then filled up lang yung iba na wala pa. Then sa baba, ignore lang muna yung mga schedule. Wala pa muna tayong ilalagay dyan. Just click next lang po. Next step, punta lang tayo sa Schedule 4B. Ilagay lang natin ang total amount ng ating annual earnings sa number 47. Ignore lang natin ang number 48 up to 52. Mag-automatic forward po siya sa number 53. Then ilagay po natin sa number 54 ang 250,000 pesos limit. Kapag nailagay na natin, makikita mo na mag-automatic compute siya if less than or over tayo sa 250,000 limit. Makita natin na 0 ang tax due if less than.
This is an example of how the amount computed. Assuming po na ang ating annual gross earnings ay 137,500 pesos. Ilagay po natin ito sa number 47, then ignore lang ang ibang portion. Punta tayo sa number 54 at ilagay natin ang 250,000 limit para lumabas ang tax due. And since maliit lang ang ating annual earnings ay makikita natin na naka-negative siya. So, ang ating tax due ay automatic 0. Since 0 ang ating tax due, proceed na tayo sa validation, but before that ay double check lang natin lahat ng information bago tayo mag-validate, then pwede na natin siya may print para may kopya po tayo, at kung need din magbigay kay employer for their reference, then click submit and okay para ma-receive na ni BIR. Once na na-submit na natin sa BIR, makaka-receive na po tayo ng email confirmation na na-receive na nila ang ating BIR Form 1701. Ito ay magiging katibayan natin na nakapag-file na tayo. Pwede natin ito i-print in case kailanganin ni employer for their reference. Ang next question is, paano if nag-exceed ang aking annual gross earnings? Paano ko siya gagawin bilang isang job order basis? Okay po. Since nag-exceed naman po tayo sa 250,000 pesos limit, ito naman po ang procedures na kailangan nating gawin. Just continue watching para masundan nyo po. These are the example filled up for the excess. Assuming lang na ang ating annual gross earnings ay umabot sa 275,000 pesos or more, same procedure din ang ating gagawin dun sa Schedule 4B. Since 250,000 pesos lang ang limit, makikita po natin na magkakaroon ng tax due amount sa Schedule 4B. These are the example filled up for the excess. Assuming lang na ang ating annual gross earnings ay umabot sa 275,000 pesos or more, same procedure din ang ating gagawin dun sa Schedule 4B. Since 250,000 pesos lang ang limit, makikita po natin na magkakaroon ng tax due amount sa Schedule 4B. Ang next step po natin is make sure lang po muna na may BIR Form 2307 na galing kay employer bago po tayo mag-proceed sa next step. Then proceed na po tayo sa Schedule 4C. Ilagay po natin sa number 60 ang amount na nakalagay sa ating BIR 2307. Assuming ang nakalagay is 1,500 lang ang ating tax withheld na galing kay employer, filled up lang ang number 60 at 64. Then makikita natin na may balance forwarded sa number 65. So, magkakaroon ng amount payable tayo na need natin bayaran bago tayo makapag-submit. Pero kung same lang ang tax withheld at tax due matic 0. After natin ma-filled up ang Schedule 4C, proceed tayo sa first page, which is Schedule 20. Ilagay natin ang tax due amount sa number 20. Then yung tax withheld naman sa number 21. Then ilagay natin ang amount net taxable sa number 22 at number 24. Ignore lang natin ang penalties. Surcharge since maaga naman tayo makakapag-file. Then makikita po natin na lalabas sa net amount payable kung magkano ang babayaran natin if ever hindi siya tally.
Sa mga may babayaran na tax, saan ba pwede magbayad? Pwede po tayong magbayad either sa authorized agent bank, through GCash app or sa ating RDO Revenue Collecting Officer. After natin makapagbayad, ilagay po natin ang payment reference number sa number 32 o 33 bago tayo magpa-validate at mag-submit. Once payment is done, proceed na po tayo sa validation. Then print lang your BR form bago natin isubmit para sa ating copy at kay employer copy na din. Then makaka-receive na din tayo ng email confirmation ng ating payment at ng ating BR filing. In case lang mag-required sa employer na manghingi ng ating filing, need natin isubmit sa kanila ang ating 1701 form, payment receipt if meron at ang ating email confirmation from the BR. That's it. Sana ay nakatulong ang aking binahagi sa inyo. Para sa mga nahihirapang makapag-file ng kanilang annual income tax return ngayong 2023, marami pong salamat. Please kindly support my channel and click the notification bell para lagi po tayong updated sa mga susunod ko pang mga knowledgeable at tutorial steps para sa lahat.